pagdiriwang ng Pasinaya Open House Festival 2026. Ating tatalakay kasama si Nikki Torres, Production Manager ng CCP Pasinaya 2026. Ms. Nikki, magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Ms. Nikki, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, maaari niyo po ba kami bigyan ng maikling background kung ano po itong Pasinaya Open House Festival at ano po yung tema ng selebrasyon ngayong taon? Okay. Ang Pasinaya po, nagsimula po kami ng 2005. No? So, 20 years old na kami dahil 2 taon po kami tumigil dahil sa pandemic. Ang Pasinaya ay isang panimula, isang preview ng lahat ng mapapanood natin sa sining at kultura throughout the year. Nagsimula po siya bilang isang marketing tool pero lumawak na po at isa po itong paraan na ma-expose natin ang ating mga kababayan sa performing arts, lahat ng arts actually, including this year meron din kaming culinary arts sa Pilipinas. Ngayon po meron po tayong 24 venues mula sa CCP, ang ating museum partners, sa Luneta, hanggang sa Makati. Meron kaming 3 rehiyon na sumali. Nandyan po ang Iloilo, ang Capiz at ang Tagum. Abroad naman po, kasama po ang embassy natin sa Jordan. Lahat po yan, February 7 and 8, sabay-sabay magdiriwang ng Pasinaya. Ang maganda po sa Pasinaya, pay what you can, see all you can. Pay what you can, learn all you can po ito. Ibig sabihin po, pag nag-register po kayo, kung anong ihulog nyo, maaari na kayong maglibot sa lahat ng venue ng Pasinaya at manood ng lahat ng nais nyong panuurin. Yun po. So ma'am, ano-ano naman po yung mga activities o programs na hinanda nyo para dito sa festival sa darating na February 7 and 8? Yung sinabi nyo na may pwedeng makita at mapuntahan. Ano-ano po yung mga activities naman na pwede rin mapanood o masalihan ng ating mga kababayan? 6 po ang poste ng Pasinaya. No? Nandyan po sa February 8, palabas. So watch all you can. Madami po tayo. May 6 na orchestra tayo, may mga poetry reading, may folk dance, lahat po ng art forms involved. Sa day 1, February 7, meron tayong palihan, workshop all you can. So maaari tayong may pagkakataon tayong matuto kumanta, magtuturo ay ang Madrigal Singers. May lecture din po ang national artist na si Ricky Lee. Napakadami, meron tayong improvisational workshop mula sa organisasyong SPIT. In total po kasi there are 174 groups all over the country. Sa Manila, 144 groups ang magtatanghal at magtuturo. Sa parehong araw po, meron tayong tinatawag na Paseo Museo. There are 17 museums taking part and we will provide free transport to all of these museums. We also have 4 venues, Luneta, the Met, Baluarte, San Diego, and Samsung and CPAT, no, the Circuit Performing Arts Theater, kung saan magkakaroon din ng mga palabas. Meron tayong pamilihan na hindi lamang pagkain na makikita natin, kundi handicrafts from all over the country. And for the groups po na nais na ma-expose sa prospective producers, meron tayong tinatawag naming palitan. Tapos ang pinakabago po naming letter P ay ang paligsahan. So may mga games po kami, may mga contest kami kung saan pwedeng sumali ang ating general public at makakamit ng magagandang premyo. So ma'am, dyan po sa mga workshop na yan, paano po sasali yung ating mga kababayan na interesado? Meron po bang registration o pwede pong mag-walk-in? Sa ngayon po, nagsimula na ang pre-registration para sa palabas at saka sa palihan. Tignan nyo lang po ang aming Facebook page, pati ang www.culturalcenter.gov.ph. Pero ang karamihan po ng ating mga kababayan, ng audience namin, ay walk-in lamang. So, ang registration po namin on February 7, nagsisimula po ng 6 a.m. Mahaba po ang pila dyan, so we encourage you to come very early. Again, it's pay what you can. So just come, register, and fall in line. We will publish the schedule early so you can choose kung alin ang gusto nyong panuurin na event or salihan na workshop. Ayun po. Okay. Ma'am, nabanggit nyo nga po na ito ay gagawin sa iba't ibang venue sa bansa. So, we're just curious, paano nyo po ginawa paano nyo po pinaghahandaan yung sabayang pagsasagawa ng mga palabas at mga aktibidad at even workshops ng simultaneous?
Kasi this is our 20th year, so medyo hasana kami. Pero sa totoo lang po, pag natapos ang Pasinaya this year, magsisimula na kami ng paghanda para sa Pasinaya next year. Tapos gusto namin pasalamatan kasi lahat ng local government ng 3 regions, pati local government ng Manila and Pasay, and then ang dami-dami namin partners, kasama na dyan ang Museum Foundation, dahil ang tindi ng cooperation po, binibigyan namin sila ng schedule, kami nagpro-provide ng performers, and then napaka-generous nila sa pag-share ng venue nila at ng resources nila. Nararagyan din po ang aming usually mga 200 volunteer na mga estudyante na sumasali sa Pasinaya para lang makatulong at saka maka-interact with the artists. Kasi nga ang total number of artists namin sa Pasinaya this year is mga nasa 2,000 to I think 3,000 artists with the So ma'am, para po sa mga palabas, pwede niyo po ba kaming bigyan ng mga detalye pagdating sa mga pwedeng asahan ng mga dadalo? Ano po yung mga palabas at magkano naman po bawat isa? napakadaming palabas. Pero kung magkano, pay what you can. Kung ano lang po ang mababayad nyo, kung 50 pesos, walang problema. On the average po, ang mga nanonood, nakakapanood sa kung ano man ang halagang drop nila, nakakapanood ng 5 hanggang 7 palabas sa isang araw. Yung mga palabas natin, they range from yung traditional natin, nandiyan ang komedya ng Don Galo, may mga sinakulista po tayo, to film, at saka yung new media natin, may mga palabas tayo new media. Of course, nandito po lahat ng ating National Performing Arts Companies. Lahat po ng ating National Performing Arts Companies ay magbibigay ng workshop at may sarili din silang performance. Para sa akin po bilang production manager, napakahirap piliin kung ano yung pinaka-highlight ng Pasinaya. Kasi halimbawa dito sa Manila, meron mga performers na dadalo na from as far as away as Mindanao. May taga Cagayan de Oro, may taga Mauban, Quezon, na pumupunta dito sa Manila just to do a 20-minute performance or a 30-minute workshop. So, yun po. Sa part naman po nung nabanggit nyo kanina, ma'am, na arts market, can you give us an idea paano po yung ginawa niyong preparation sa production setup para maging epektibong espasyo ito para sa networking ng mga artista at ng mga producers? Ang arts market namin is very different, no? May 3 kaming venue dyan. Kasi yung 2 venue namin, nagsiset up po kami ng Zoom meetings with prospective producers. A lot of our embassies are part of that. Tapos, set up kami ng meetings with them and specific groups para matuto ang mga grupo mag-present sa sarili nila at makausap nila yung maaaring magbigay sa kanila ng projects. Pangalawa naman po, yung ilan sa mga performance namin, sa ilang performance, nag-iimbita kami ng mga producers para mapanood po nila yung mga grupo at makita kung maaari nilang ma-hire para sa kanilang mga palabas. Meron din po kaming workshops, tinuturuan din po namin yung mga grupo kung paano gumawa ng presentation, kung paano i-present ang sarili nila to people who can hire them for other projects. So ma'am, ano po yung kaibahan ng Pasinaya 2026 kumpara sa mga nagdaang taon pagdating sa production scale, technical na aspeto at saka audience engagement? Alam mo, nandun ako nung unang-unang Pasinaya when we had 8 performing groups and 8 venues. Ngayon po, 20 years later, we have in Manila alone, we have tapos iisa lang ang Pinon, palabas pa lamang, no? Ngayon, 6 na ang poste ng Pasinaya, palabas, palihan, pamilihan, paseo, museo. So lumaki na, tapos nag-expand na po sa regions. At ang huling information po sa akin is ang embassy natin sa Jordan ay magkakaroon na rin ng Pasinaya on the very same day. So ang unang-unang pagkakaiba po nito from each year is palaki po ng palaki ang scope. Dumadami na po ang kasama naming partner. So, umaasa po ako na yung ambisyon namin na eventually all over the country, over the space of 1 weekend, may open house ng arts and culture for everyone.
Ma'am, maliban po doon sa nabanggit nyo ng mga activities, workshops, mga palabas, we understand meron din po mga kompetisyon na maaaring salihan sa paglulunsad ninyo Yes. nitong Pasinaya 2026. Yes. Ano-ano po yung mga mechanics para makasali? Yung specific na mechanics for each competition is in our website, no? However, ang competition namin is, number one, meron kaming video game competition kasi hindi alam ng nararami na ang CCP nag-commission ng mga Filipino na gumawa ng Filipino video game kasi usong-uso na ang gaming ngayon, ano? Tapos may competition doon. Tapos based on that also, may cosplay competition kami na dapat found materials lang and based on Philippine characters. My photo competition, which is open even to the people in the regions. Meron din kaming TikTok competition, may vertical shorts competition, at may competition kami na tinatawag naming paunahan. Yung paunahan po, kasi we would like to encourage our audiences to visit our museums. Kasi ang dami-dami nating museums and galleries na hindi lahat nakakaalam na meron. So yung competition na yon, bibigyan namin kayo ng isang postcard. Tapos pagdating nyo sa museum, papatatakan nyo. The first 50 na makabuo ng word na Pasinaya, may premyo. Ayun po. Okay, ma'am, paano naman po ninyo pinahahalagahan yung accessibility at inclusivity sa production, lalo na para sa mga kabataan, sa mga pamilya at first-time festival goers? Ang Pasinaya po, ang bunso po namin na artist is I think about 7 years old. Ang panganay namin is in the 70s. Sa bawat venue po namin, meron kami at least one, usually mga 2 programs na God-related, gender-related. Naglagay na rin po kami ng hiwalay na zone para sa new media, sa pelikula. Tapos, binibigyan din namin, ang Pasinaya masaya kasi nakakapag-interact ang mga bata na mahilig sa video game sa mga traditional na artists. It's very inclusive as long as we have the venue. We invite performers to join us. So medyo in dance alone, lahat ng genre, contemporary dance, ballet, folk dance, hip-hop, lahat represented. Ma'am, mensahe niyo na lang po at paanyaya sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon sa darating na Pasinaya Festival sa darating na buwan ng Pebrero. Maraming salamat. Inaanyayahan po namin kayo na manood ng Pasinaya. Paglikha sa kinabukasan ng aming tema this year, February 7 and 8, sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, sa aming 17 museum and galleries partners, sa Luneta, sa Baluarte de San Diego, sa Samsung at sa Metropolitan Theater, sa Iloilo, sa Capiz at sa Tagum. Napakarami po. Pay what you can po ito. So wala tayong problema sa presyo. Nag-start na po ang pre-registration. Check out www.culturalcenter.gov.ph for more information. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyong oras, Ms. Nikki Torres, Production Manager ng CCP Pasinaya 2026.